po, kabilang po ang JIL Qatar sa 70 countries na ito. So in relation to this, it's time to reminisce the past. Amen? The good things that the Lord has done to JIL Church Qatar. Amen. At madagdag ko rin, Brother Michael, no? It's all because of God's grace and providential favor. Iba't iba man tayo ng pinanggalingang lugar, ngunit meron pa rin tayong tinatawag na JILDNA. Pwede ba nating sabay-sabay sabihin, JILDNA? At dala-dala natin ito saan man tayong lugar pumunta, buhat pa sa ating spiritual director, Brother Eddie Villanueva and Sister Dory Villanueva. Talaga naman unstoppable ang gospel. Kailan nga ba, Brother Michael, nagsimula ang JL? Yun ang magandang tanong. Yan. Kailan nga ba nagsimula ang JIL Church Qatar? Saan po kaya ang first location ng Bible study or worship service? Siguro may iba dito makakasagot. Siguro merong nakakaalala somehow. May iba, yeah. And through the eyes of some of JIL Qatar's very first members and workers, we will be looking back to where and when our church had begun. Ang ibig sabihin, magto-throwback tayo ngayong hapon. Tama ba, partner? Correct ka dyan, partner. So throwback tayo down the memory lane. And joining us today to detail a brief nostalgia but extraordinary journey of JIL Qatar, let's hear it from Brother Gilbert Pangan, Sister Maiden Atienza, Sister Agnes Terado, and Brother Marvin and Sister Gemaline Santos. Palakpakan po natin ng Diyos sa kanilang mga buhay. Good afternoon, everyone. My name is Gilbert Pangan, and I'm here to recount how a JIL Church Qatar started, and to testify how good and faithful the Lord has been to this church ever since. A quick background about myself. I started attending the JIL Manila District 3 way back 1993 and became a member of music ministry. Then I went abroad, and now I've been working here and residing at Qatar since 2002. I remember that the way I received a call from a certain person who was a member of JL Arroyo, Philippines. I found out that my wife Dolor gave my contact number to him, as she knew that we are both working in Raslapan. Over the course of our conversation, I mentioned that I was attending the Hilal Bible study and prayer meeting. We started the prayer meeting first at Hilal at the house of one certain family. And that was the birth of JIL Qatar. Back then, only 8 members were regularly attending the prayer meeting. Altogether, we decided to open and start a Friday worship service, even we are only a few attendees. The family offered one room in their villa to serve as the first location at the worship service, and from here on, the church grew as more people were. Invited I met some of the first members of workers like Sister Maiden, Sister Agnes, and Brother Marvin. During these years, I committed to various ministries as guitarist, as transporter, and as a whole group leader. Yeah. Glory to God. One of the most memorable moments to me in that, regardless of the struggles in helping to build that God's church, it's a feat of God's grace until they reached that first anniversary of JIL Church Qatar, March 28, 2003. And up to now, we have witnesses the faithfulness and goodness of our Lord to JIL Qatar as we reach 22 years. No matter how hard or difficult the years had been to JIL Qatar, God truly have never abandoned nor forsaken, as He is a giver, strength, and provider for our every needs. The Holy Spirit help us to do what we only honor the Lord. As Philippians 1:16 says, He who began a good work in you will carry it on, or the completion until the day of Christ Jesus. What God has started, no man can put an end. To God be the glory. Thank you, and God bless.
pinag-iingatan ko. Magandang araw po sa bawat isa. Ako po ay si Maiden Kahulugan Atienza from JIL Doha. My husband and I were here for 21 years. We also worked, salamat po sa Panginoon, we also worked in Brunei for 7 years, and we started serving God in the JIL Brunei. When we first came here for a new job in December 2002, one of the first things that we did is to look for the JIL Qatar. Actually, JIL Qatar that time, we never realized that it's still new, pero we did not lose hope to find it. So one Friday nung January 2003, in one of the churches here in Qatar, we went there for one service, and then when I went to the toilet, I saw a list of all the churches dun sa wall ng toilet. So I found out the JIL Qatar, the contact number. So I got it, and then dali-dali ko talagang tinawagan. So nakausap ko po yung contact person natin. And then the next day, pinuntahan na po namin yung lugar. The first JIL Church Qatar that we've attended is just one villa with a family ng ating kapatiran, and the members only are 30 attendees, 30 po. The JIL Qatar, dun sa mismong membro na yun, mismo dun sa church na yon, ay totoo nga namang maliit. But we really have found the joy in our hearts. So, nagpaalam po kami dun sa inatingnan naming church, at nagtuloy na po kami mag-commit sa JIL Qatar. And on March 2003, nakasama na po kami sa first anniversary na ginanap po dun sa mismo sa villa na yon. I was one of the music ministries. Nandyan po sa picture. Nandun na po inadatnan ko si Brother Gilbert, si Sister Agnes Terado, at yung pong mag-asawa nating, yun nga, mag-asawang Dolor and Gilbert Pangan. Nagamit din po ako sa evangelism, sa transportation, kasi nung time na yon manual pa yung driving. So, bumibisita po kami sa bawat churches ng outreaches ng JIL Qatar, lalo na pag may nagbubukas ng mga BS, may mga gawain. And then, kapag meron pong mga bisita from other church, sa JIL Church sa ibang bansa, kami po yung driver at saka mga tour guide kasi wala po talagang makikitang view dito noon. So, kami po ni Brother Alex ang kasama nung mga pag-iikot namin. Yung pong asawa ko ando sa likod, si Brother Alex Atienza. Hallelujah. So, ang ilan po sa mga, salamat sa Panginoon, ang ilan po sa mga memorable moments po namin, kapag nung nakasama po namin si Pastor Edgar Valdoria, ang ating AMEMA Director, si Pastora Luz Makabingkil, si Pastor Romy Di Marucot, si Pastor Robert Gaffud, and of course, sa kasalukuyan nandito po natin kasama si Pastor Dino at si Ate Menchi. I have been in the music ministry for so many years sa JIL Brunei pa. Kaya kahit ako po ay operada po ako ng thyroid, hindi po talaga ako tumigil na maglingkod at umawit sa Panginoon. Kahit masakit na po yung tuhod ko, tuloy-tuloy lang po tayo. So it is my life, singing to the Lord, and I will cherish all these moments all the days of my life. Kaya mga kapatid, magpatuloy lamang po tayo sa Panginoon. Lagi nga pong naalala yung awitin, hanggat mayroon himig, hanggat mayroon tinig, umawi tayo sa Panginoon, hanggang mayroong hininga, maglingkod po tayo sa Lord. Maraming salamat po. God bless po sa lahat. Glory to our living God. It's a privilege. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ako po si Sister Agnes Terado ng JIL Duhail. Nais ko pong i-share ang magaganda, alaala at karanasan ko noong nagsisimula pa lamang po ako sa JIL Church Qatar. Taong 2001 po, nung ako po ay nakapunta dito, dala-dala ko ang pangako ng Lord sa akin sa Joshua 1 verse 8-9. Ako po ay nagtatrabaho noon sa Lulu Hypermarket, at meron po akong kasama sa trabaho na
sinabi niya po na, kasi alam po niya na naghahanap po ako ng JIL. Sabi niya na in-invite po siya ng isang mag-asawa at ako po ay sumama po sa kanya. Sumama ako sa kanya at nalaman ko na dumadalo din siya doon. At doon po ako nag-umpisang nag-Bible study at prayer meeting na ginaganap sa kanilang tahanan sa Al-Hilal. At kalaunan ay doon na rin po nag-worship service. Doon po yung unang ginanap ang worship service sa bahay po ng mag-asawa. Nag-join din po ako sa music ministry ng panahong iyon at doon ko po nakilala si Ate Media Atienza na nanggaling ng Brunei. Nagpasalamat ako sa Diyos na ako ay nagamit sa kanyang ministeryo sa pag-awit. Taong 2004, pagkagaling ko po mula sa bakasyon, ay nalaman ko pong na lumipat na sila sa Halihilal din po, isang location din po at hindi na po sa bahay po ng una ko pong pinag-aatinan. Isa sa mga memorable experience ko po para sa akin ay sa pagkakabilang ko sa cell group. Mula noon ay tumugon po ako sa tawag ng Panginoon sa akin na mag-commit sa pananalangin bilang isang intercessor. Isa sa mga memorable moments para sa akin ang pagkakabilang ko sa una kong cell group o life group, ang John Cell Group na pinangunahan noon ni Ate Jonah Donga. Isa po sa best memory ko rin po ay ang maging part ng choir every anniversary po ng JIL at ang dedication po ng aking anak na si Shikaina. Doon sa Binomra noong 2013, noong 2009, sa layuning mapalawak at mapalago po ang ministeryo ng JIL Qatar, ay nag-branch out ang JIL Industrial sa 3 outreaches. Ito po ay vision ng ating Diyos na buhay na mapatupad ang kanyang layunin na maparami at mapalaganap ang kanyang ebanghelyo. Isa po ako sa naka-witness at nakakita kung gaano po kabuti at katapat ang ating Panginoong Jesus. At ako po ay napunta sa JIL Garapan na ngayon po ay JIL Duhail na kasalukuyan ay patuloy po akong ginagamit ng Lord sa kanyang ministry sa WIN or Warrior Intercessor Network. Patuloy po akong naniniwala at nananampalataya na ang Panginoon ay palagi kong kasama sa maraming taon ng aking paninirahan at pagtatrabaho dito sa bansang Qatar. At akin pong pinahahawakan ang kanyang pangako mula sa Joshua 1 verse 8 and 9. At iyon po ang salita niya na nagdirect sa aking landasin, nagbibigay ng kalakasan at katatagan ng kalooban sa gitna ng mga unos at pagsubok sa buhay at nagpapaalala sa akin ang aking pamilya ay ako po ay pinagpapala niya financially, kung hindi masigit pa spiritually. Binabalik ko po ang lahat ng papuri at parangal sa ating Diyos na buhay na nagdala sa akin sa JIL Church Qatar. Tunay nga na siya ay matapat sa kanyang pangako. Maraming salamat po at God bless po sa bawat isa. Hallelujah! Praise the Lord. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bago po ang lahat ay nais po namin kayong batiin ng isang Happy 22nd Anniversary JIL Church Qatar. Qatar. Hallelujah. Glory to God. Ako po ay si Brother Marvin Santos at kasama ko po ngayon ang aking magandang may bahay, Sister Gemaline. At nais po namin i-share sa inyong lahat kung gaano pong ang aming magagandang naranasan nang kami po nagpapasiling mula pa lamang sa JIL Qatar. We are among the many witnesses of God's faithfulness and goodness to His church here in Qatar since its early years. Amen. Konting background lang din po about myself. Ako po ay tubong Balagtas, Bulacan. Amen. At ako po ay Sunday schooler. Doon po, una po ako na-attend sa JIL Bunlo, Bukawi, Bulacan. Other known as doon po sa Prayer Garden. Amen. And later on po, nung ako po yung medyo nagbinata, ako po ay hinayaan ng Lord na maka-join din po sa JAM, sa Jesus Army of Musicians. And si Sister Gemma naman po at that time, nagsimula rin po siya bilang isang interpretative dancer.
sa JIL Caloocan nung bago po siya lumipat po ng Bulacan. Sa Bulacan po kami nagkakilala. Bago po ako pumunta dito sa Qatar, naalala ko po, meron na pong JIL noon dito. Dahil yung isa ko pong kasama sa music ay dumadalo na po siya sa JIL Qatar. And siya po yung unang kumontak sa akin. Kaya po nung ako'y dumating dito nung 2004 of October, yung una pong Friday ko ay sa JIL na po ako naka-attend. And then the following year, noong 2005, nadaluhan ko po yung unang JIL anniversary na na-attendan ko, which is the 3rd year anniversary ng JIL. And glory to God po, at that time, ay nakasali na rin po ako na tumugtog sa worship leading team for God's glory. Amen. And noong 2006 naman po, naisama ko na po yung aking pamilya rito sa Qatar. Hallelujah. Amen po. At salamat sa Lord sa kanyang mayamang biyaya sa aming pamilya, no, Daddy Marvin. Amen. At kami po ay nakasama-sama dito. Si Brother Marvin po ay ginamit ng Panginoon para kayo pong mag-ina ay dalhin dito po sa Qatar. Nung pong Josiah was just 11 months old, ngayon po 18 years old na po siya. At si Precious po ay 5 years old at 23 years old na po siya ngayon. Ang nakakatuwa po sa Panginoon, kahit wala na po ako sa Pilipinas, pero po yung calling po ng Panginoon sa ministeryo po ng dance ay naroon pa rin po. And actually po, when I came here, I continued that ministry through tambourine dance, and for the glory of God, the Lord gave me the opportunity to introduce the dance interpretation here in JILCQ, where I met group of passionate dancers. Kasama po rito si Sister Malu, who were all willing to learn the type of dance almost every night, kahit po bugbog sarado na po ay mga binte sa kasasayaw, but we are doing it for the glory of God, kaya po it's all worth it. And praise God po, with the talent that God has given me, more dance ministers were trained while JIL Qatar has just started. Imagine po, 9 lang po kaming members na nandoon start na yon, pero po for the glory of God, the Lord has been multiplying us all every now and then po. At ang lahat po ng inaral po namin, be it tambourine dance, cultural, interpretative, modern dance, lahat pong iyon na inoffer po namin sa Panginoon. Nagamit po ito sa lahat po ng mga intermission numbers sa JIL anniversaries from 5th year down to the present. Kasi po ang una pong atinan ko ay 4th year anniversary po. Ang memorable experience ko naman po, yung pong 10th year anniversary, ang ating pong speaker po noon ay si Pastor Dino. Kaya po siya memorable kasi po, during that time po, meron kaming production number where we danced 10 different genres. 10 is 10 po siya dahil equivalent for 10 anniversaries. And we needed to change our costumes po every 2 minutes. For me po, that was far beyond impossible, but with God, it is all possible. Amen. Same goes to me as well. Nagsimula rin po ako as a musician nga po sa JIL Bunlo, Bukawi, and the Lord has led me, enabled me to continue as a jam member po dito sa JIL Qatar. And all for God's glory, doon ko nga po na-meet. Ayan po ang nagaganda, nagwagapuan natin mga kapatid, si Brother Gilbert and Sister Dolor, at si Ate Agnes, at gayon din nga po si Ate Maiden. Inabutan ko po siya noon, siya po ang aming music chairman at that time. Glory to God. Hallelujah. And talaga po nakakatuwa po dahil new acquaintances, new friends, new family, JIL family, and new experiences in the Lord and in the ministry. And marami pong mga memorable moments. Isa po sa hindi ko po makakalimutan dahil ito po ay medyo challenging at that time sa JIL. When we had to vacate our villa at kami po kinakailangan namin maghanap ng immediate na mapagdadausan po ng ating worship service for us to continue the mission of God to bring more souls for the Lord. Andiyan po na halos mahigit isang buwan, we held our worship services minsan po sa isang hotel banquet, ganon. Minsan naman po sa isang banquet hall ng restaurant, minsan po sa isang gymnasium ng school. Amen. Pero ang nakakatuwa, that did not hinder ang gawain ng Panginoon. And later on, the Lord moved and provided us a more permanent venue. At doon nga po yung Montasa Hotel at Holiday Villa Hotel. Sino po rito yung nakakaalala na ron? Amen. Glory to God. And doon po, sinumulan ng Panginoon na
to add and increase the numbers of our congregation. And for God's glory po, ay later on, God also planted more churches, more outreaches. And finally, we had our Doha Villa sa may bandang Hilal. Amen. And for God's glory, mula po noong 2004 hanggang 19 years na nga po, the Lord has been faithful to His church. Amen. Hindi po dahil sa kanino pa man. Amen. Kundi po dahil lamang sa faithfulness ng ating... Ay! Si Brother Anthony yun, no? Amen. Glory to God. Palakpan po nga natin Panginoon. Hallelujah. And katuwang po ako ng Panginoon, no? Dahil siya po ay tapat, kahit marapat lang po tayo maglingkod ng tapat sa Kanya. Amen. Amen. It is only by the grace of God. Ako naman po, it has been 17 years. At hanggang gusto po ng Panginoon, ako po ay magpatuloy na sumayaw sa Kanya. Kahit po ako ay may edad, masakit na rin po ang tuhod. Hanggat gusto po ng Panginoon, I'm taking all the opportunities in any way possible to train new dance ministers and future leaders in this ministry. Amen. 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 And throughout those years, and from one JL family to another, from Philippines to Qatar, we have witnessed that God has never, ever changed. Amen po. He remains faithful. People have come and gone, but the very reason why JL has been a growing and a thriving church despite the challenges and persecutions is only because God is the real owner of this church. Amen po. Sabi po sa Matthew 16:18, and on this rock I will build my church, and the powers of hell shall not prevail against it. All thanks to our living God, our faithful God, who has brought us all together into this family, that by building us up, God is building up His church in love, unity, and harmony. Amen. To God be all the highest glory. Hallelujah. Shall we all rise and let's all together declare that great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Sa Diyos po ang papuri. Hallelujah.